4:30 lang. So magiging maiksi ito. Magiging maiksi ito. So, ayun. Bago tayo magsimula, okay lang ba na tumungo tayo tapos manalangin tayo? Let's invite God today. Sige po tayo manalangin. Heavenly Father, Panginoon, salamat Ama sa hapon na ito, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nagkasama-sama, Panginoon, para muli itaas ang iyong pangalan, O Ama. Amang banal, Panginoon, dinadalangin po namin, Panginoon, na buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan, Panginoon, at dalangin namin, Ama, na yung aming mapapakinggan, Panginoon, ay pananatiliin kami mababa, Panginoon. At dadalangin po namin, Panginoon, na ito po, Panginoon, ay matanim, Panginoon, sa aming puso't isipan, Panginoon. Sa gayon, Ama, makita ito, Panginoon, na maraming tao, Panginoon, na maraming buhay, Panginoon, nagbabago, hindi, Panginoon, sa aming mga gawa, kundi, Panginoon, sa iyo lamang, Panginoon. Amang banal, purihin ka, napakabuti mo. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan. So, sa ating pag-uusapan, ang magiging topic po natin, itong dalawang importanteng tao ngayon. Amen? So, bago pa natin pag-usapan yung dalawang importante na yon, gusto ko muna kayong tanungin. Okay? So, dumating ba tayo sa buhay natin na gumawa tayo ng bagay na parang masama or kasalanan, tapos sa huli, nag-lead ito sa atin para magsisi sa huli? Nangyari na ba sa atin yon? For example, ikaw nagkaroon kayo ng pagtatalo ng parents mo. And dahil hindi mo napigilan yung emosyon, hindi mo napigilan yung mag-react, sabihin na natin sa term natin ngayon, sumabog ka. And that lead you para magkaroon kayo ng conflict ng parents mo, ikaw at ang parents mo. Sa ganung paraan, naging distance kayo kahit na nasa loob kayo ng bahay. And then, yet ikaw, gusto mong humingi ng sorry sa kanya, pero meron kang pride sa loob mo eh. Meron kang pride na, teka, hindi naman ako yung nagkasala. Bakit ako humingi ng sorry sa kanya? But still, kinakausap ka ng konsensya mo na humingi ka ng sorry sa parents mo. 'Di ba? Nakaramdam na ba tayo ng ganon? Ako po, especially sa akin, nararamdaman ko yun. Yung mga ganong bagay. Yung may mga times na gagawa ka ng bagay and then dahil hindi maganda or dahil hindi siya aligned sa kagustuhan ng Panginoon, minsan nagli-lead ito sa pagsisisi sa huli. Amen? So, ito po yung isang example ko dyan, yung The Prodigal Son. Lahat tayo familiar dito, di ba? So, quick na story lang about sa The Prodigal Son. Itong Prodigal Son, nagpaalam siya sa kanyang magulang na, Ama, okay lang ba na kunin ko na yung yaman ko na ibibigay mo sa akin? 'Di ba? So, kapag ganun ho, ang impression po nun sa parents natin, parang pinapatay na sila. Kasi ang pamana, ibinibigay ho yun kapag nag-decide na yung parents or kapag nawala na yung parents niya. Amen? Ngayon, ang nangyari, dahil mahal niya yung anak niya, ibinigay niya yung pamana niya sa kanyang anak. And then, dumating sa punto, itong anak, dahil nasa kanya na yung minana niya, mayaman na siya, dumating sa time na ginastos niya yung pera niya sa kanyang sariling kagustuhan. Amen? At sa ganong buhay, sa buhay na kung saan siya masaya. Okay? And then after nun, hanggang sa dumating siya sa paghihirap na lahat ng binigay sa kanya ng tatay niya, naubos na. Dumating siya sa pinakang lowest part ng buhay niya na yung kinakain na lang niya, kinakain ng mga baboy. Ganun ho yung pinakang lowest part niya sa buhay natin. And then, dumating sa punto na nakarealize siya. Sabi niya sa sarili niya, bumalik na lang kaya ako sa tatay ko. At least doon, may pagkain eh. At least doon, hindi ako magugutom. Yung mga alipin namin doon, hindi nagugutom. Pupunta ako sa tatay ko para maging alipin na lang. Amen?
So nakarealize siya. And then, he take an action. Pumunta siya ron, nag-decide siya na pumunta ron. And pumunta siya doon, alam niyo po anong ginawa ng tatay niya. Malayo pa lang, tumakbo na yung tatay niya, niyakap siya. Amen. Malayo pa lang yung tatay niya, nakikita pa lang siya doon sa may pintuan, tumakbo na siya. And then alam niyo nung ginawa ng tatay niya, sinuntok niya sa mukha. De, joke lang. Tinitinan ko lang kung nakikinig kayo. Nung nakita niya yung anak niya, alam niyo ginawa niya? Niyakap niya. Kinovera niya yung ulo. Bakit? Kasi sign yon ng acceptance at ng forgiveness. Amen? Yun. So, ayun po yung isa sa atin. Minsan, may mga decision tayo sa buhay natin na parang sa una, okay lang. Parang minsan, parang mga decision natin na, parang okay lang sa una. Pero sa totoo, hindi natin naman, parang sa una, masaya. Pero pagdating sa dulo, it will lead us to masamang kalagayan pala. Amen? Naintindihan natin. Ito pa yung pinakang example ko po dyan. Itong dalawa na kilalang kilala natin sa Bible na mga disciple ni Jesus. But meron silang naging greatest na flaws. Ayun yung binitrade nila si Jesus. Amen? So, kilala naman natin sila, no? So, sila po si Peter and si Judas. Amen? Yan. So, dumating sa punto na itong dalawang tao na to, nagsalita sila sa Panginoon. May pangako sila. Amen? May mga disipulo sila ni Christ eh. Itong mga taong to, nakasama nila si Kristo, kasama nila kumain, kasama nila makipag-bonding, kasama nila mag-serve sa mga tao. So may relasyon na nangyayari. Amen? Meron na silang team na relasyon. But still, they betrayed Jesus. Amen? Yan. So, ito po, sabi dito, alam ng Diyos na sila ay na yung isa, si Judas, ay magbe-betray sa kanya at si Peter naman ay ikakaila siya. Alam ni God yun. So, makipagbukas po tayo sa Matthew 26, verse 20 to 25. Yan, pabasa na lang po ng ating tigabasa. Makipagbukas po tayo sa Matthew 26, chapter 26, verse 20 to 25. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus, kasama ang 12. Sinabi ni Jesus, habang sila'y kumakain, tinitiyak ko sa inyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Nanlumo ang mga alagad, at isa-isang nagtanong sa kanya, hindi ako iyon, di po ba, Panginoon? Sumagot si Jesus, ang kasabay kong nagsawsaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Si Judas na nagkanulo sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Yan. So, di ba? Alam ni Jesus, nung una pa lang, na may isa sa mga miyembro niya, imagine, araw-araw niya kasama, and yet, binitrade pa rin siya. Alam ni Jesus na isa sa mga miyembro niya, yung magbe-betrayed sa kanya. And yet, nandun pa rin yung pagmamahal niya sa kanila. And then, ganun din naman kay Peter. Yan, pabasa po sa Matthew 26, verse 31. Yan, verse 31 to 34. Sinabi ni Jesus sa kanila, sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat. Gaya ng sinasabi sa kasulatan,
Papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, kahit na po kayo, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Sumagot si Jesus, tandaan mo, sa gabiring ito, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. So, ayun. Amen. So, nakaka-relate ba tayo sa mga kwento nilang dalawa? Yung kwento ng dalawang tao na tayo. Minsan, ganun tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon eh. Sa una, mainit. Sa una, masarap mangako. 'Di ba? Sa Panginoon. Naalala nyo, ako, nung ako pala, 'di ba may mga commitment din ako. Pero masarap mangako eh. Pero may dadating sa time na mababanggit natin kung ano yung naging conflict sa kanila. And then ayun na alam ng Diyos yung mangyayari sa kanila. And then alam din ni Kristo. Alam din ni Kristo kung kailan nila gagawin ito. So babasa po ako sa Matthew 26, 47 to 45. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, na kabilang sa 12. May dalang mga tabak at pamalo. Isinugo sila ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. Bago pa sila dumating doon, sinabi na ng taksil sa kanyang mga kasama, kung sinong hahalikan ko, siya ang dadakpin ninyo. So, doon pinapakita yung intention ni Judas para i-betray si Jesus. Amen? So, si Matthew naman, makikibasa po ako dito sa Matthew 26 to 69 to 74. Yan. 69 to 74. Samantala, si Pedro ay nakaupo noon sa patio. Nilapitan siya ng isang utosang babae at sinabi sa kanya, kasamahan ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo, sagot niya. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utosang babae. Sinabi nito sa mga naroon, ang taong ito'y kasamahan ni Jesus na taga Nazaret. Muling nagkaila si Pedro, isinusumpa ko, hindi ko kakilala ang taong iyon. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, isa ka nga sa mga tauhan niya, nahahalata ka sa punto ng iyong pagsasalita. Sumagot si Pedro, parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Hindi ko kilala ang taong iyan. Yan. Meron pa ba? Pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Yan. Pakinggan niyo po yung time na si Peter, babasa nga ako ulit, Teya, nung time na sinabi ni Peter na hindi ko kilala yung tao na yan. Pakinggan yung time na pinagkaila ni Peter si Jesus ng 3 times. Tingnan niyo po kung anong sinabi niya. Yan, pabasa po. Yung 3 po? Yung mga 3, basahin mo hanggang 74. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utosang babae. Sinabit nito sa mga naroon, ang taong ito'y kasamahan ni Jesus na taga Nazaret. Muling nagkaila si Pedro. Isinusumpa ko, hindi ko kilala ang taong iyon. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, isa ka nga sa mga tauhan niya, nahahalata ka sa punto ng iyong pagsasalita.
Sumagot si Pedro, "Parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Hindi ko kilala ang taong iyan." Yan. Pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Yan. Yan. So basahin ko lang po yung yung verse. Sabi ito, sumagot si Pedro, parusahan nawa ka ng Panginoon kung nagsisinungaling ako. Hindi ko kilala ang taong iyan. Pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Amen. So, dito yung punto na si Pedro, ipinagkaila niya si Jesus. Amen. Imagine, kilala mo yung tao. Imagine, may relationship kayong dalawa. Siya, master niya si Jesus, at si Jesus, disciple niya si Peter. Amen. And then, anong nangyari na time na yon? Anong sinabi ni Peter? Hindi ko kilala yung tao na yan. And yet, sinabi niya din doon sa huli, sabi niya, parusahan man ako ng Diyos. Sabi niya, I swear to God, hindi ko kilala yung tao na yan. Sabi niya ganon. Amen? Nangako pa siya sa harapan ng Panginoon. Amen? And then, tumilaok yung manok. Amen? So, ano yung nangyari? Nung tumilaok yung manok, naalala niya yung pangako niya kay God. Naalala niya yung pangako niya sa Lord. Tayo, minsan, naalala ba natin yung mga time na si Lord nagbigay ng blessing sa ating buhay? Diba minsan, ang bilis makalimutan ng mga blessings eh. Kasi kapag dumaan na sa atin yung blessings, minsan ang bilis ng kalimutan, mas uunahin pa natin yung problema isipin kaysa sa mga blessings. Amen? Sa mga nangyaring blessings. Ako po, ganyan ako mag-isip noon eh. Hanggang ngayon, ganyan ako mag-isip. Kaya ito din yung hiningi ko ng sorry sa Panginoon eh. Panginoon, pasensya na kung hindi ko pinapansin yung kagandahan, yung blessing mo, Panginoon, sa buhay ko. Kasi masyado akong distracted eh. Masyado akong distracted ng mga problema sa mundo. And yet, nawawala yung tingin ko sa iyo, Lord. Amen? So, ganun ho yung naging problema ni Pedro. Alam nyo anong ginawa niya after nun? Sabi dito, naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, bago tumilaok ka man daw, 3 beses mo kong ipagkakaila. Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. Lumabas siya. And then, umiyak siya. Umiyak siya ng umiyak. Nagsisi siya. Dahil nagkaroon siya ng guilt na nangako pa naman ako sa iyo and yet hindi ko kayang tuparin. Amen? Question sa atin yun eh. 'Di ba? Minsan kaya nating mangako sa Panginoon and yet yung pagkakaroon minsan hindi natin kayang tuparin. Amen? Ano yun eh, parang isa sa atin na yung shame, yung guilt, mararamdaman natin eh. Amen? So, ano ba yung pinagkaiba ng shame at saka guilt? Yan. So, yung shame, sabi dito, ako ay masamang tao. Ito ay nagsasangkot ng negatibong paghuhusga sa iyong buong pagkatao na maaaring magtulak sa iyo na lumayo at umatras sa halip na gumawa ng positibong hakbang. Amen? So, hindi ito sa akin, sa Google to. Amen? Kinuha ko to sa Google. Yan. So, sa definition niya yan. Amen? Sabi dito, ito ay nagsasangkot ng negatibong paghuhusga. Saan? Sa iyong buong pagkatao. You judge yourself. Katulad ni Judas. Alam niyo kung ano nangyayari kay Judas after niyang ipagkanulo si Jesus? Nakonsensya siya. He feel ashamed. And yet, alam niyo kung anong ginawa niya? Bumalik siya doon sa mga
kinausap niya para ipagkanalo si Jesus. Sabi niya, ibinabalik ko na yung binigay niyo sa akin 30 pesos. De, joke lang, 30 silvers yon. Diba? Binabalik ko na yung 30 silvers nyo. Tapos, and yet ayaw nila tanggapin. Diba? And then, ang ginawa ni Judas, binato niya yung 30 silvers na yon. And then, alam niyo kung anong ginawa niya? Dahil hindi niya kinaya yung kahihiyan sa buhay niya, nagpakamatay siya. Amen. Minsan, ganun ho yung nagagawa ng kahihiyan sa atin eh. Amen. Minsan, ganun ho yung nakagawa tayo ng kasalanan, parang much better na lang na umalis na lang ako. Parang, parang hindi ako, wait lang, parang yung sinabi ni pastor, medyo naka-offend sa akin yun Para pang mas mabuti na lang, wag na lang ako magsimba. Amen? Teka, yung pangaral sa akin nila, parang medyo tagilid 'Di ba? Mas maganda pa siguro, wag na lang ako magparamdam. Alam niyo po, sa mga nangangaral sa harapan, minsan ho, matatamaan tayo sa mga sinasabi nila. Pero and yet sa atin, nasa sa atin yun kung paano natin i-take. Amen? Nasa sa atin yun kung paano natin tatanggapin yung pangaral. Amen? Ayun po yung nangyari kay Judas. Yung nagkaroon siya ng shame, kahihiyan sa sarili niya. Sabi dito, ano nga ulit yung shame? Ako ay masamang tao. Ito ay nagsasangkot ng negatibong paghuhusga sa iyong buong pagkatao. Minsan, pinapangunahan tayo ng ating sarili bago pa yung ibang tao. Minsan, pinapangunahan nating husgahan yung sarili natin. Amen? Bago yung ibang tao. Bago pa yung ibang tao humusga sa atin. Kaya yung tingin natin sa sarili natin, napakababa. Ganun nyo ba tignan nyo sarili nyo? Minsan, ganun natin tignan sarili natin no? Parang sobrang baba natin. Parang pagka yung tiningnan ka ng tao, sasabihin nila, ay, be, ang ganda mo pa nga. Tapos sasabihin mo, ay hindi, ang pangit-pangit ko nga eh. Yung ganun natin siraan yung ibang tao. Buti pa yung ibang tao, alam na alam yung kagandahan mo. Ikaw, dinadown mo yung sarili mo. Amen? Ganun ba tayo? Diba? Parang we feel ashamed to ourselves. Amen? And yet, sa ganun paraan, dahil nga nahihiya ka, parang ito pa yung danger dyan eh. Ito pa yung danger dyan. Sasabihin mo na lang, para sa mas ikakabuti ng iba, aalis na lang ako. 'Di ba? Parang yun yung isa sa mga danger dyan eh. Parang sinasabi natin sa sarili natin na, ay ito yung mas magandang bagay. And yet, tatanggalin mo yung sarili mo sa picture. Paano kayo maaayos? Amen? So, ituloy ko lang po. Sabi dito, na maaring itulak sa iyo na lumayo at umatras sa halip na gumawa ng positibong hakbang. Amen. Tatanggalin mo yung sarili mo sa picture. Paano ka gagawa ng bagay para maayos yung isang problema? Kung aalis ka sa isang picture. Kung aalis ka dun sa lugar na yon. Amen. So ganun ho yung nagagawa ng shame sa atin. Katulad ho na nangyari kay Judas. Sa sobrang kahihiyan niya na lumapit sa Panginoon, kinuha niya yung buhay niya. Nagpakamatay siya. Amen. Sa atin, aral ho ito na minsan yung kahihiyan natin, kailangan din natin pagtagumpayan. Yung kahihiyan, imbis na lumalis tayo, mas lumapit tayo sa Panginoon. Amen? Di ba may Bible verse na mas malapit ang Diyos sa mga taong naghihirap? Parang ganon. Di ba? Kaya kung ikaw, alam mo, somehow, may kasalanan ka sa Lord. Alam mo, somehow, may pagkukulang ka sa Panginoon. Bakit mo ilalayo yung sarili mo sa Lord? Amen? Bakit mo mas pipiliing i-distansya yung sarili mo sa Lord? Amen? Para na lang sa ikakabuti ng lahat? No. Sa ganung paraan, pagka pinili mo yung ganung punto, nagiging kang makasarili. Amen? And then, ano ba yung guilt?
Yan. So, tuloy po natin. Ano ba yung guilt? Yung guilt, yung may ginawa akong masama. Nakapokus ito sa tiyak na kilos na nagbibigay daan para sa pagtutuwid at paglago. Amen? Yung guilt, alam mong nakagawa ka ng masama. Amen? And sabi dito, nakapokus ito sa mga tiyak na kilos na nagbibigay daan para sa pagtutuwid at paglago. And yung nakagawa ka ng masama, alam mo nakagawa ka ng masama. Amen? Ayun yung konsensya, nakokonsensya ka. Nakagawa ka ng masama. And then, yung konsensya na yon na binibigyan mo ng daan para i-correct ka ng ibang tao. Ayun naman yung kagandahan kay Pedro. Imbis na shame yung maramdaman niya, yung naramdaman niya, konsensya. Konsensya na kasi nangako siya sa Panginoon eh. Sabi niya, sabi ni Lord sa kanya, darating yung time na mamamatay daw, huhulihin siya, mamamatay siya. Tapos ang sabi ni Pedro, 'di ba, nangako pa siya, 'di ba? Kay Jesus. And yet pinagkanululuno niya si Jesus. 'Di ba? And he feel ashamed sa kanya. Pero ang kinagandahan sa kanya, tinanggap niya yung pagkakamali niya. Just like the prodigal son. Tinanggap niya yung pagkakamali niya. Kaya ba nating tanggapin yung pagkakamali natin kapag nagkasala tayo sa ibang tao? Kaya ba natin tignan na, kunyari, ako kay Brent, nag-away kaming dalawa. Kasalanan kasi ni Brent all the way. Siya yung may kasalanan. Mali mo, tol. Di ba? Kaya ba natin tignan na may problema kaming dalawa? Hindi lang si Brent, kundi kaming dalawa. Amen? Sa isang relasyon, alam niyo po, mas masusolusyonan kung parehas kayong nagpapakumbaba eh. And mas pinagpapala ng Diyos yung mga tao nagpapakumbaba. Amen? Ganun ho yung nangyari kay Pedro. Nagkasala siya sa Lord. Pinagkalululo niya rin si Jesus katulad nung ginawa ni Judas. And yet anong ginawa niya? Humingi siya ng tawad sa Panginoon. Sabi dito, tumangis ng buong kapaitan. Saan siya gumawa nun? Sa labas. Umiyak siya ng sobra. Nagsisi siya sa ginawa niyang kasalanan. Ganun ba tayo, guys? Pagka minsan ramdam natin sa buhay natin na, Lord, medyo nagiging distance na ako sa iyo. Lord, pasensya na kung medyo nagkakasala. Pasensya na kung nagkakasala ako sa iyo. Yung bumabalik tayo sa Lord para ayusin tayo. Amen. Minsan ganun yung kailangan natin eh. Self-realization na nagkamali tayo. Alam niyo po, may kwento ko sa iyo yung time na ako at saka yung nanay ko, nagkaroon kami ng matinding pagtatalo. And nag-lead yun para ako at saka yung nanay ko, hindi kami mag-usap sa loob ng isang bahay. Ramdam mo yung tension eh. Sa ganung paraan. Pero ako natutuwa ako sa Panginoon. Nagpakilala ang Diyos sa akin. Sa ganung paraan, finifeed niya ako ng konsensya. Sa ganung paraan, sinasabi sa akin ng Panginoon na, Teka lang, anak ka, tandaan mo, na tayong mga anak, ni minsan hindi tayo aangat pa kaysa sa magulang natin. Kahit na may trabaho ka na, kahit mas malaki ka ng sumahod kaysa sa tatay mo, sa nanay mo, but still, anak ka pa rin. Know your place. Ganon yung parang gustong ipakita sa akin ng Panginoon. And then, yet sa ganong pag-iisip, naglakas ako ng loob. Sabi ko sa nanay ko, Ma, pwede ba kita nakausapin? Hindi naging maganda yung pagsagot ko sa'yo. Hindi naging maganda yung pagsagot ko sa'yo. Tapos sabi niya, Nak, mag-usap nga tayo sa taas. Ipag-pray kita. Alam niyo po, isa sa pinakamagandang blessing bilang maging anak, yung ipanalangin ka ng nanay mo. Yung meron kang magulang na mag-aalaga sa'yo spiritually. And then, yun, sa ganung paraan, natututo ka na hindi mo na dapat ulitin yung mga ganung bagay. Alam niyo po, nung time na yun, na pinag-pray ako ng nanay ko,
sobrang gaan sa pakiramdam. Parang nabaptize ulit ako nung time na yon. Grabe. So, ganun ho yung time sa atin. Sana sa mga nagagawa nating kasalanan, sana sa mga time na hindi tayo lumalapit sa Diyos, we feel yung guilt katulad kay Pedro na nagli-lead para mag-repent, para magbago. Amen. Para doon sa dati mong ginagawa, hindi mo na gawin. Sana ganun po yung maramdaman natin. Yan. So, ano pa yung pagkakaiba nilang dalawa? So isa pa dito yung difference between remorse and repentance. So, ano ba yung remorse? Remorse, worldly sorrow when one merely feels bad about the consequence of a sin but seeks to fix it on their own. Amen? So, ito yung mayroong mga consequences ng mga kasalanan natin, pero finifix natin to ng ako lang, sarili ko lang. Example, may mga bagay sa atin na parang nagkasala ako sa Lord or nagkasala ako sa iyo. Pero imbis na humingi tayo ng sorry sa Lord, tayo na lang yung gumagawa ng paraan. Example, katulad nga kanina, parang sa atin, mas the best way na gawin na lang is umalis na lang ng, wag na lang muna ako mag-church. Kasi pakiramdam ko ayun yung mas the best gawin eh. Teka, medyo na-offend ako sa sinabi nila sa akin na parang mas maganda wag muna ako magsimba. Amen? Sa ganun palaan, nagkakamali tayo. Kanino dapat tayo magpaayos? Amen? Kanino tayo dapat magpaayos? Sa Diyos. Amen? Ganito ko po tignan yan eh. Ikaw ba, kanino ka mas magtitiwala? Doon sa mekaniko o doon sa gumawa ng motor? Amen? Kung titingnan natin, pwede natin paniwalaan yung mekaniko kasi meron siyang alam doon eh. Amen? Pero kung titingnan natin, sino ba yung may pinakang alam ng buong picture? Sino ba yung may pinakang mas magandang, sino may mas better understanding about doon sa motor? Hindi ba yung gumawa? Amen? So, ganun din ho tayo. Wag po nating gawin yung mga bagay na hindi naman natin kaya. Amen? Kung ikaw nahihirapan ka, you think kaya mong ayusin yung sarili mo, hindi po ganun yun. Maayos lang tayo sa sarili natin kung tayo mismo magdi-decide. Katulad nung the prodigal son. Magdi-decide tayo na lumapit ulit sa Creator natin. Then, doon tayo maayos. Amen? And we are humble enough. Kung magiging humble tayo enough para magpaayos sa Panginoon. Amen? So, ayun po yung remorse. Yung ikaw sa sarili mo lang yung nagtatry para i-fix yung isang bagay. Yan. Ngayon, ano ba yung repentance? Sabi dito, a turning away from sin and a humble return to the grace of God. Amen. So that is repentance. Ayun yung nagkasala ka na, pero dahil nakarealize ka, ito yung time na tatalikuran mo na yung kasalanan mong ginawa at hindi mo na ito gagawin. That is repentance. Amen. So, ganun po yung pagkakaiba ng sa kanilang dalawa ni Peter at ni Judas. Si Judas, siya yung nagkaroon ng remorse. Sa kala niya, mas ikaka-okay kung magpapakamatay na lang siya. 'Di ba? Minsan ganoon natin tingnan natin sarili natin, para bang sa pamilyang to mas maganda na lang kung umalis na lang ako. And yet sa isip natin, masyado tayong makasarili. Hindi ba natin naisip na kapag ka umalis ka, malulungkot sila? Hindi ba pagka nawala sila yung mga unang tao na mag-aalala para sa'yo? 'Di ba? Minsan ayun yung mga pag-iisip na pang makasarili lang. Naakala natin maganda, pero
pang makasarili lang. Amen? So, sa repentance naman po, si Peter. Kasi dahil sa kanyang nagawang kasalanan, it lead us to pagbabago. Amen? Sana ganun din ho tayo sa ating buhay. Minsan, nakagawa tayo ng mga bagay na talagang pinagsisisihan natin. 'Di ba? Sana di na lang ako naggaganto. Sana di na lang ganyan. Sana di na lang ganon. But yet, tignan natin, 'di ba? Yung mga bagay para matuto tayo. Amen? So, yan. Yan. So san dito sa atin, minsan yung mga tao, ah, minsan tayo dito sa church, minsan we tend to isolate ourselves. Amen? Minsan, pinipili natin na lumayo kasi parang sa atin, nakagawa tayo ng, alam mo yun, ng hindi maganda. Or sa atin, iba yung dating nung sinasabi para sa atin. And yet, sa atin, sana wag tayo dumating sa punto na dahil na-open tayo, is hindi na tayo magsisimba. Amen? Sana, nandun pa rin yung time na kahit na parang patama sa'yo, pero and yet, pinili mong tanggapin kasi alam mo, pag tinanggap mo yon, iko-correct ka nito. Amen? Sa atin, minsan masakit makinig ng mga bagay na masasakit, pero it will lead us to correction. Amen? So, ayun po. So, ayun. Maraming salamat po sa Panginoon, sa kanyang mga salita. Sana sa buhay natin, makarealize po tayo na minsan sa mga kasalanan natin, yung mga nagagawa nating masasama or mga kasalanan natin, sana hindi ito mag-lead para umalis tayo ng simbahan. Para umalis tayo sa Lord. Para umalis tayo sa paniniwala natin sa Panginoon. Sana yung mga nagagawa nating kasalanan, nakaka-realize tayo and it will lead us na mas mapalapit pa kay Lord. Alam niyo po yung isa sa mga bagay na yung isa sa mga importanteng bagay na natutunan ko sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yung paghingi ng tawad, ito yung nagpapatibay sa isang relasyon. Amen? So, ayun lang po. Maraming salamat po sa Panginoon. Di palakpakan natin ang Panginoon. Lakasan nyo naman. Ay, cellphone niya. Ay, andyan ba siya? Ayan. Okay, so nakuha natin yung mensahe, no? Ang babala ng Biblia, wag tayong ma-distract. Wag tayong wag kang papayag na ma-disturb yung iyong pagsaserve sa Lord. Okay? Ano nga bang talata yun? I think nasa Luke chapter 9 yata, nasa dulong-dulong talata, na ang sabi ng Panginoon, kapag sumusunod ka sa Kanya, dapat hindi ka palingon-lingon. Ayan. Tama ba? Pakibasa nga. Sa verse 62, at ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino mang nagsisimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ayon. Tingnan nyo, no? Sabi ng Biblia, kapag nagsimula ka mag-araro at nagpalingon-lingon ka, hindi ka karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ayun, distracted yun. Palingon-lingon eh. Ito namang isa, palihis-lihis. Yung isa palingon-lingon, yung isa lihis ng lihis.
Basahin natin sa Kawikaan chapter 4, yung may talata doon sa bandang dulo din na nagsasabi na huwag kang liliko sa kanan, huwag kang liliko sa kaliwa. Diretso lang. Bakit tawa ng tawa to? Kanina pa to. Masaya ka. Masaya yarn. Sige, pakibasa. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Ay, ano ba yun? Tama. Ayun na yun. Huwag kang liliko sa kanan, huwag kang liliko sa kaliwa. Humakbang palayo sa masama. Ayun. So, tingnan nyo, no? Yung kayang gawin ng distraction sa atin, kapag distracted ka, palingon-lingon ka, kasi napapansin mo to, napapansin mo yan, nadidistract ka tuloy. Sabi ng Biblia, kapag ka nadidistract ka, hindi ka karapat-dapat sa kaharian ng langit. Kapag naman, palis-lis ka naman, di ba? Imbis na diretso lang ang lakad. Kasi, alam nyo, ang Kristiyano, una, tandaan nyo to ang Kristiyano, number 1, dapat diretso lang ang tingin. Paano tumingin ng diretso? I fix, pag ganon. Pag ganon. Ayun. Diretso lang ang tingin. Sabi ng Biblia sa Hebrew, ano nga bang talata yun? Chapter 12, verse 2 or 3. Fix your eyes on Jesus. The author and the finisher of our faith. Ipako natin, sabi ng Biblia. Tama ba nandun? Sa verse 2 po. Pakibasa. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ayun. So, ang Kristiyano, dapat naka-fix yung kanyang eyes, naka-fix yung mata. At kung titingin ka, sana hindi sa pagkakamali ng katabi mo. Huwag niyo man tingnan si Eljan. Hayaan nyo yan. Nangangayayat na nga eh. Hindi. Huwag nating tingnan. Kahit na starstruck ka dyan dahil gwapo yan, huwag mo pa rin tingnan yan. O kaya dahil maganda yan, baka malunod ka sa kagandahan yan. Paano ba yung nilalagay sa kabayo? Di ba merong ganon? Yung kabayo, para daw hindi natitingin, para yung kabayo, diretso lang ang tingin. Di ba? Diretso lang ang tingin. Yan. Nakukuha niyo naman siguro yung ibig ko sabihin. There are many things that will distract you in yung pwede kang ma-distract, at pag distracted ka, it can lead to your distraction. Kasi distracted ka pwede kang ma-destroy. Sabi ng Biblia, hindi ka karapat-dapat sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ang isang Kristiyano saan sa nakatingin. Tingin ka lang kay Jesus. Alam nyo, sapat na dito sa samahan natin, sa simbahan na ito, na sapat na malaman nyo na tama ang turo dito. Sapat na yon. Okay? Sa ibang bagay, huwag na natin masyadong pagpupunain. Focus tayo sa goal. Yan. Focus tayo sa gusto nating mangyari. Isa lang naman gusto nating mangyari. Lahat tayo makapasok sa langit. Yan lang naman. And we will try to help each other na makapasok tayo doon. Kasi yan ang sabi ng Biblia Carry one another's burden. That you may fulfill the law of Christ. Para matupad natin ang kautusan ni Kristo, let us carry each other's burden. Magkaroon tayo ng malasakitan sa isa't isa. Huwag nating
imbis na tirahin natin yung kapatid natin, why not helping him or her sa kanyang weakness, 'di ba? Instead na pag-usapan yung mga mali-mali niya, why not pag-usapan kung paano ka makatulong sa kanya? Tama? Kaya tinawag tayong kapatiran for that reason, to help each other, dahil kung tayo hindi tayo magtulungan sa isa't isa, mahirapan tayo makasunod sa kautusan ni Kristo. Okay? So ganun din, wag tayong lilihis, wag kang liliko sa kanan, wag kang liliko sa kaliwa. Diretso lang. Ibig no sabihin, direction. Dapat as a Christian, meron kang sense of direction. At ang direction mo dapat palapit sa Diyos, palayo sa masama. O, kaya ibig sabihin, habang tumatagal, nakikita mo yung sarili mo, nalalayo ka sa masama at nalalapit ka sa Diyos. Yan ang direction ng isang Kristiyano. Kaya tandaan nyo, nasa huling panahon tayo. The more na nalalapit po tayo sa katapus-tapusan ng panahon, lalong nagiging obvious kung sino ka. Kung sino tayo. Pahayag 22:11. Ang sabi ng Biblia, ang mabuti lalo magpapakabuti sa katapos-tapusan ng panahon. Ang masama lalo magpapakasama. So, habang tumatagal ang panahon, mas magiging obvious kung sino ka. 'Di ba? Ano ginagawa nun? Wala ako nakita. Okay? So, tumayo po tayo lahat. Ayan. Ilaan natin tong natitirang oras natin sa pag-worship sa Lord. Let us try to connect again sa ating Panginoon. Sige bro, ingat. God bless. God bless. Sige. Next time ulit. Maganda yung kanina ulit eh.